para sa mga nasa edad 20s to 30s na ngayon ay humaharap sa totoong buhay. Diba? So, yung iba sa atin, nagtapos ng pag-aaral. Diba? Nag-graduate tayo ng college dahil gusto natin makapag-apply ng trabaho kaagad. Diba? Pero na-realize natin na even after graduation and kahit may diploma ka and college degree, hindi ganon kadali makapaghanap ng trabaho, especially dito sa Pilipinas. Kaya marami tayong mga OFWs nag-abroad, no? So, minsan napapaisip ka na ganito ba yung totoong buhay after graduation? Bakit parang hindi pa rin ako prepared? Di ba? Kaya may mga mangilan-ngilan na iniisip nila after graduation, what if wag muna ako mag-work? Pahinga muna ako 1 year kasi nakaka-exhaust din yung matagal ka nag-aral tapos mag-work ka kaagad. Parang hindi mo na-enjoy, di ba, yung buhay mo. Yung iba naman, pinalad na makapagtrabaho kaagad and kumikita naman ng maayos sa kanilang decent job. Pero yung iba, or karamihan, napapansin natin sa panahon ngayon ay feeling lost. No? Yung feeling na hindi nila alam kung paano mag-uumpisa, hindi nila alam na kung paano ba makahanap ng decent job, kung paano makabawi sa family. Well, nag-aral naman, nagtapos ng pag-aaral, pero somehow, hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. No? Karamihan sa mga nakikita nating post dito sa TikTok and maging sa Facebook, di ba? So, nakaka-relate tayo sa mga ganyan, di ba? So, kahit hindi naman kasi natin pinag-aralan talaga sa pagiging estudyante natin, yung ano ba yung specific na gagawin natin right after graduation, di ba? Kaya mapapansin po ninyo, yung iba nagtapos with a certain course, specific course, pero iba yung line na naging trabaho nila. For example, may mga graduate ng education, supposedly dapat magiging teacher sila, pero yung iba nagiging call center agent, di ba? Or yung iba minsan malayo na sa career or sa field of work yung kanilang ginagawa. Bakit? Kasi we are being practical right after graduation, di ba? So, kumbaga, minsan hindi mo na pinapansin, hindi mo na masyadong binibig deal kung ano ba yung course na kinuha mo. Ang importante sa'yo, makahanap ka ng work or makapag-provide ka sa family mo, di ba? So, ganun tayo nagiging practical right after graduation. So, kung feeling lost ka ngayon and pressured ka, na wala ka pang napatunayan and hindi ka pa nakabawi sa family mo, don't you worry. No? Marami tayong mga ganyan, di ba? Pero, ang masasabi ko lang is magtuloy-tuloy ka lang, di ba? And hanapin mo kung ano ba talaga yung gusto mo, di ba? Huwag kang makikinig sa mga advice ng ibang tao na hindi nakakaalam sa buhay mo, di ba? And gawin mo kung ano yung sa tingin mong magiging successful ka and doon ka mag-focus. Okay? So, hindi importante na maging magaling ka kaagad sa umpisa. Ang importante lang, makapagsimula ka, mahanap mo yung gusto mo, and then, along the way, may mga taong tutulong sa'yo, di ba, na makuha mo rin with the same mindset na makukuha mo rin yung goals mo. Di ba? So, magpatuloy ka. Di ba? Magpatuloy ka sa journey mo, kung ano man yung gusto mo sa buhay, and I know for sure, makikita mo rin yung gusto mo. Di ba? Huwag ka ma-pressure, huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba na bakit si ganito, bakit si ganyan, ganito ni na-achieve niya sa buhay, bakit ako ganito pa rin. Di ba? Will only insult yourself if you are comparing yourself with other people na nakikita mo nagiging successful. Di ba? May kanya-kanya tayong timeline. Di ba? And you are unique. Di ba? We are unique in our own way. May sarili kang timeline. Mag-focus ka sa sarili mo. And I know for sure, di ba, na basta gagawin mo lang yung best sa napili mo, na gugustuhin mong gawin, ay makukuha mo rin kung ano ba talaga yung goal mo sa buhay. Okay? So, and I know, maiintindihan ka ng family mo, ng mga parents mo, kung parang hinahanap mo pa yung sarili mo. Okay? So, God bless everyone and good night.